Nagsimula ang lahat sa isang gabing walang buwan, isang gabi na tila'y kinalimutan ng langit ang liwanag, at ang hangin ay may dalang lamig na tila dumuduyan ng mga lihim. Sa gitna ng katahimikan, may isang tinig ang narinig, hindi malakas, pero malinaw. Tinig ng isang taong humihiling ng isang bagay na hindi dapat hingin. Ako si Nardo. 28 na ako ngayon, pero simula pagkabata, hindi na ako tinantanan ng kamalasan. Lumaki akong ulila, pinabayaan ng ama, namatayan ng ina sa murang edad. Dinala ako ng tiyahin ko sa probinsya, pero hindi rin ako nagtagal doon. Lahat ng tirhan ko, palaging panandalian lang. Sa bawat bahay na tinirhan ko, pakiramdam ko'y palagi akong sobra. Laging may kulang sa akin, at laging ako ang kulang para sa kanila. Ngayon, nakatira ako sa isang barong-barong sa gilid ng ilog, sa isang liblib na sitio sa Quezon. Kumakayod ako bilang kargador sa palengke, at paminsan-minsan, nagbubuhat ng sako ng semento kung may maabutan akong proyekto. Hindi sapat, pero sapat na raw para sa isang katulad kong sanay na sa hirap. Ang tanging kaibigan ko lang ay si Mio, kasama ko sa trabaho, kasama ko sa inuman, at minsan, kasama ko ring mangarap. Siya lang ang taong hindi tumingin sa akin bilang pabigat. Minsan, sinasabi niya sa akin, "Tol, hindi habang buhay malas ang buhay. Baka bukas, ikaw naman ang palaring tumama sa tadhana." Tumatawa lang ako, pero sa loob ko, gustong-gusto kong paniwalaan yon. Isang gabi, matapos naming buhatin ang ilang sako ng bigas sa palengke, nagyaya si Mio na magpahinga sa tabi ng ilog. Bitbit namin ang 2 bote ng gin at ilang tuyong pusit. Habang nag-uusap kami, bigla siyang natahimik at tumitig sa kakahuyan sa kabila ng tubig. "Tol," bulong niya, "alam mo ba yung kwento tungkol sa aswang na tumutupad ng kahilingan?" Napakunot ang noo ko. Aswang? Tumutupad ng kahilingan? Dati raw may babaeng naglayas mula Maynila. Sabi nila, humiling siya ng bagong simula at kinabukasan, nawawala na yung lahat ng taong may atraso sa kanya. Lahat ng sumira sa buhay niya, basta na lang naglaho. Ang sabi ng matatanda, may nilapitan daw siyang nilalang, isang aswang, pero hindi kagaya ng mga karaniwang halimaw sa kwento. Yung isa raw, di lang kumakain ng laman, kundi sumusunod din sa kagustuhan mo kapalit ng kung anong itinatago mong pinakamahal. Hindi ko na lang siya pinansin noon. Alam kong mahilig si Mio sa mga kwentong walang patutunguhan. Pero nung gabing yon, hindi ko alam kung bakit tila humaplos sa puso ko ang kwentong yon. Parang may parte sa akin na gustong maniwala. Kasi kung totoo man yon, handa akong isuko kahit ano kung kapalit ay isang mas maayos na buhay. Lumipas ang mga araw, pero hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ni Mio. Lalo na nang sunod-sunod ang mga kamalasang nangyari. Nahulog ako sa kalsada habang nagbubuhat ng sako, napilayan ang tuhod ko. Hindi ako nakapagtrabaho ng halos 1 linggo. Pagbalik ko, may bagong kargador na. Hindi na ako tinanggap. Nang araw din yon, pag-uwi ko, nakita ko ang barong-barong ko, giniba ng barangay dahil daw sa iligal na pagtatayo. Wala man lang pasabi. Wala na akong matirhan. Doon ko naramdaman ang tunay na desperasyon. Umupo ako sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng ilog, tinitigan ang mga bituin na nagkukubli sa maitim na ulap. Nagsimula akong magsalita. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ko, Diyos ba, demonyo, o sarili ko lang. Sino man ang nakakarinig nito, tulungan mo ako. Kahit kapalit pa ng anino ko, kahit kaluluwa ko, basta bigyan mo lang ako ng bagong simula. Ayoko na. Ayoko na ng ganitong buhay. Pagkasabi ko noon, biglang lumakas ang hangin. Gumalaw ang mga dahon kahit wala namang bagyo. At mula sa likuran ng punong mangga, narinig ko ang yapak ng tila basang paa sa lupa. Dahan-dahan akong lumingon. Wala akong nakita. Pero sa ilalim ng puno may iniwang kahon. Luma, may balot na telang kulay itim. Nakalagay sa ibabaw ang isang papel na may sulat kamay, isang hiling. Isang kapalit. Hindi ko na naisip kung sino ang naglagay noon. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, may maliit na bote ng langis, isang tandang na itim na balahibo, at isang sinulid na pula. May isa pang papel, ipahid ang langis sa noo bago matulog. Pagkagising mo, makukuha mo ang iyong kahilingan. Pero huwag mong hahanapin kung ano ang mawawala.
Sa halip na matakot, parang may kung anong nagtulak sa akin na sundin yon. Baka nga isa lang tong kabaliwan, pero sa puntong yon ng buhay ko, wala na akong matinong hinahawakan. Kinagabihan, sinunod ko ang lahat. Pinahid ko ang langis, inipit sa ilalim ng kama ang kahon, at pumikit. Kinabukasan, nagising akong may bagong telepono sa gilid ng banig ko, may Elias card, may signal, may lamang 500. May text message rin, pumunta ka sa barangay hall. Kailangan nila ng bagong tauhan. Mag-apply ka. Ganoon nga ang ginawa ko. Pagdating ko sa barangay, in-interview ako agad. At sa loob ng 1 oras, natanggap ako bilang utility worker, may regular na sahod, may pagkain, at may sarili akong kwarto sa loob ng opisina. Para akong nananaginip. Si Mio pa nga ang nagsabing, ano to, tol, swerte sa langit. Napangiti ako. Hindi sa langit. Sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko alam kung biro iyon o hindi. Pero simula noon, unti-unting gumanda ang takbo ng buhay ko. Mula sa pagkain, damit, trabaho, hanggang sa respeto, lahat ng di ko natikman noon, unti-unti kong naramdaman. Pero pagkatapos ng 1 linggo, napansin ko ang kakaiba. Ang puno ng mangga unti-unting nalalagas ang dahon kahit hindi pa taglagas. Isang gabi, nakita ko ang isang pusang itim na tila nakatitig sa akin sa bintana. Sa trabaho, isa-isang nagkakasakit ang mga kasamahan ko, at si Mio hindi na bumalik mula nang nagpaalam siyang uwi muna sa kanilang baryo. Nag-text ako. Walang sagot. Tinawagan ko. Naka-off ang phone. At isang gabi, nang sumilip ako sa ilalim ng kama, wala na ang kahon. Pero sa sulok ng kwarto ko, may bago ng papel. Babalikan ko ang kinuha. Huwag mong tangkain na pigilan. Napaupo ako sa sahig, nanginginig. Lahat ng saya, biglang napalitan ng pangamba. Ano ba ang tunay na kapalit ng kahilingang yon? At bakit parang ako lang ang hindi natatakot habang ang lahat sa paligid ko, isa-isa nang nawawala? Sa gabing yon, sa unang pagkakataon, narinig ko ulit ang mga yapak, basang yapak, mula sa labas ng pintuan ko. At doon, nagsimula ang lahat. Mula nang natanggap ko ang lihim na kahilingan sa ilalim ng punong mangga, tila nag-iba na ang takbo ng buhay ko. Pero kasabay ng swerte, unti-unti ring sumisilip ang mga aninong hindi ko maintindihan. Sa paningin ng iba, maayos ang lahat. Pero sa loob ko, parang may kulang o mas tamang sabihin, may mali. Minsang gabi, habang nasa likod ako ng opisina, naglalampaso ng sahig, may dumating na matandang babae. Puting-puti ang buhok, kuba, at bitbit ang isang bayong na puno ng halamang hindi ko kilala. Akala ko isa siyang karaniwang manghihilot. Umiti siya sa akin at sinabi, ikaw si Nardo, anak ni Mila. Bigla akong natigilan. Wala akong nabanggit sa kanya tungkol sa nanay ko, hindi ko nga rin alam kung paano niya ako nakilala. Tumango lang ako. May dala akong para sayo, anya, at inabot sa akin ang isang maliit na kabibe na kulay asul na parang may liwanag sa loob. Anong ibig sabihin nito, tanong ko. Hawak mo na ang simula ng katotohanan. Pero huwag mong bubuksan hanggat hindi mo handang tanggapin kung sino ka at kung sino ang mga pinagmulan mo. Bago ko pa siya matanong pa, tumalikod siya at naglakad palayo, at parang isang iglap lang, naglaho siya sa dilim. Bumalik ako sa kwarto ko na parang binuhusan ng malamig na tubig. Sinubukan kong itapon ang kabibe pero hindi ko magawa. Parang may humihila sa akin para itago yon, kaya inilagay ko na lang sa ilalim ng aking unan. Simula noon, nagsimulang managinip ako ng kakaiba. Sa panaginip, laging may isang babae na nakatayo sa gitna ng apoy. Umiiyak siya, hawak-hawak ang sanggol, habang may mga matang nagmamasid mula sa dilim, pulang-pula, nanlilisik. Minsan, naririnig ko siyang tinatawag ang pangalan ko. Nardo, anak ko, patawarin mo ako, gumigising akong pawisan, hinal na hinal, at pakiramdam ko'y hindi lang basta panaginip ang lahat ng iyon. Isang araw, naisip kong bisitahin ang matandang kaibigan ng yumaong ina ko, si Aling Talia, isang mangkukulam na kilala sa baryo namin noon. Dati siyang takot ng mga bata, pero sa totoo lang, siya ang unang nagturo sa nanay ko ng mga halamang gamot at orasyon. Matagal na siyang hindi nakita ng mga tao, kaya kailangan kong pumunta sa pinakaliblib na bahagi ng gubat para siya'y matagpuan. Nang makita ko siya, parang hindi siya tumanda.
Nandoon pa rin ang matalim niyang mga mata, at ang malaalbasyong amoy ng mga halamang nakasabit sa kanyang kubo. Hindi pa ako nakakapagsalita, sinabi niya agad, nagsimula na ang pagbabalik. Ang dugo mo'y may halong hindi mo pa alam. Ang ina mo, si Mila, hindi lang basta manggagamot. Pinaglihi ka niya habang inaakay ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Napaatras ako. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ama mo, bulong niya, ay hindi tao. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Hindi ako makapaniwala. Akala ko noon, iniwan lang kami ng tatay ko. Pero ayon kay Aling Talia, hindi basta iniwan dahil hindi siya kailanman pwedeng manatili sa mundo ng tao. Isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Isang nilalang na may itim na balat, matutulis na kuko, at kayang kumontrol ng hangin at anino, isang makapangyarihang aswang. Hindi ka niya sinaktan, Nardo, dagdag ni Aling Talia. Minahal ka ng iyong ama. Pero may batas sa kanilang mundo. Ang anak na isinilang sa pagitan ng dilim at liwanag ay kailangang isakripisyo o kunin bago tumungtong ng ika-28 taon. Napaupo ako. Ngayong taon lang ako nag-28. Kaya pala ngayon nagsisimula ang lahat. Ang kahilingan mo ay siya ring nagbukas ng pinto sa kabilang mundo. Hinahanap ka na nila. At kung hindi mo tatanggapin ang kabibe, kung hindi mo haharapin ang pinagmulan mo, ikaw mismo ang magdadala ng dilim sa mundong ito. Biglang sumambulat ang init sa dibdib ko. Galit, takot at kalituhan. Lahat ng iyon nagsisiksikan sa loob ko. Bakit ako? Bakit sa akin ito nangyayari? Dahil ikaw lang ang natitirang supling ng isang lahing pinigilan ng matagal ang pagbangon ng kadiliman, sagot niya. At ngayon, ang aswang na tumupad ng kahilingan mo ay siya ring tumawag sa iyong dugo. Hindi siya ordinaryo. Isa siyang tagapagbantay ng lumang panata, at ikaw, Nardo, ang susunod niyang hahatakin. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng isang itim na kwintas na may nakataling bato sa gitna, ang mutyang puti, galing pa raw sa pusod ng karagatan, pinuno ng dasal ng mga ninuno ko. Tanging iyon lang daw ang makakapigil sa lakas ng nilalang na nagkukunwaring tumulong sa akin. Pagbalik ko sa bayan, pakiramdam ko lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Sa opisina, hindi na ako kinakausap ng mga kasamahan ko. Wala si Mio. Ang bagong tauhan, palaging nakangiti sa akin, pero may kung anong lamig sa mga mata niya, parang hindi siya tao. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Sa gilid ng mata ko, may aninong sumusulpot sa bawat liko, bawat kanto. Pagharap ko, wala. Pero paglingon ko sa harapan, may isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, at mumiti sa akin. Nardo, Anya, handa ka na ba sa tunay mong papel? Hindi ko siya sinagot. Tumakbo ako papunta sa punong mangga, ang simula ng lahat. Doon, sa ilalim ng mga ugat na tila kumakapit sa lupa, humawak ako sa mutya. Tumibok ito sa kamay ko at biglang lumamig ang paligid. Umihip ang malakas na hangin. Mula sa mga ugat, may lumabas na liwanag, isang babaeng gawa sa liwanag at dahon. Isang diwata. Ako si Amihan, Anya, tagapangalaga ng kagubatan. Matagal kitang inobserbahan, Nardo. Ikaw ang tinatawag ng huling hiling. Ngunit kung hindi mo pipiliin ang daan ng liwanag, ang nilalang na tinawag mo ay magtatagumpay. Tiningnan niya ako ng direkta. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit kailangan mong matutong gamitin ang mutya. Labanan ang panawagan ng iyong dugo. At higit sa lahat, alamin mo kung sino talaga si Nardo bago ang gabi ng pagbabalik. Hinawakan ko ang mutya. Napapikit ako, at sa loob ng isip ko, may boses na biglang bumulong, isang kahilingan ang bumuhay sa akin. Isang kapalit ang kukumpleto sa iyo. Sa gabing yon, nagpasya akong huwag na munang bumalik sa trabaho. Tumira ako pansamantala sa lumang kubo ni Aling Talia, kung saan araw-araw ay tinuturuan niya ako ng mga sinaunang dasal, paggamit ng mutya, at pagtutok sa mga panaginip. Mahirap. Nakakabaliw. Minsan, gusto kong sumuko. Pero sa bawat gabi na naririnig ko ang mga yapak sa labas ng bintana, alam kong may oras lang akong natitira. At isang madaling araw, habang sinasanay ko ang sarili sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang bangkay ang inanod mula sa ilog. Kilala ko siya. Si Mio.
At sa likod ng kanyang batok may nakaukit na simbolo. Isang bilog, may mga pakpak ng paniki, at isang mata sa gitna. Ang marka ng aswang na tumupad ng aking kahilingan. Hindi ko na alam kung anong mas masakit, ang makita kung wala ng buhay si Mio, o ang makita ang marka sa kanyang batok na nagpapatunay na hindi lang siya basta pinatay kundi ginamit. Ginamit siya bilang babala sa akin. Parang sinasabi ng nilalang na yon na wala na akong matatakbuhan, na kahit sino ng mahalaga sa akin, ay kaya niyang kunin kung gugustuhin niya. Nilibing namin si Mio sa likod ng lumang simbahan, isang tahimik na lugar sa itaas ng burol. Ako mismo ang naghukay. Sa bawat tabig ng pala, para akong pinipiraso. Siya lang ang kaibigan kong tunay, at ngayong wala na siya, mas lalo kong naramdaman kung gaano ako nag-iisa. Sa gabi ng kanyang libing, hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa bangko sa labas ng kubo ni Aling Talia, hawak ang mutya sa palad ko habang nakatitig sa kadiliman. Sa loob-loob ko, sinisigaw ang tanong na paulit-ulit lang umiikot sa isip ko, bakit kailangan ko itong pagdaanan? Bakit kailangang mawala si Mio? Bakit ako? Hindi ako bayani. Isa lang akong taong umasa sa isang kahilingan. Hindi mo siya sinadya, bulong ni Aling Talia, lumalapit habang bitbit ang mainit na tsaa. Pero may kabayaran ang bawat bagay na galing sa dilim. Hindi mo man inakala, pero binuksan mo ang pinto. Ngayon, ikaw ang kailangang magsara nito. Napabuntong hininga ako. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil wala na akong tiwala sa sarili ko. Kung ang tanging hiling ko ay pumatay ng kaibigan ko, paano pa ako magtatama ng mas malalim pang mali? Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong binabagabag ng mga kakaibang pangyayari. May mga pusang itim na palaging nakatitig sa akin mula sa bubong. Isang gabi, biglang tumigil ang lahat ng ilaw sa buong baryo, at sa gitna ng kadiliman, may mga matang pulang-pula na sumisilip sa labas ng bintana. Sa paligid ng simbahan kung saan nakalibing si Mio, nagsimulang mamatay ang mga halaman. Ang mga bulaklak natutuyo kahit basang-basa sa ulan. Minsan, habang naglalakad ako pauwi mula sa sapa kung saan ako kumukuha ng tubig, may naramdaman akong malamig na kamay sa balikat ko. Pagharap ko, wala namang tao. Pero sa lupa, may bakas ng mga paang tila palaka pero may kuko. Doon ko unang naramdaman ang takot na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lugar na ito. Kung hindi ko pipigilan ang nilalang na yon, hindi lang ako ang mawawala. Isa-isang mauubos ang lahat ng inosente. Pero kahit anong lakas ng loob ang ipilit ko, bumabalik pa rin ang pagdududa. Sino ba ako para lumaban? Anak ako ng isang nilalang na tinanggihan ng langit. Ako ang dahilan kung bakit bumukas ang daan ng kadiliman. Hindi ko alam kung kayang baguhin ng mutya ang katotohanang yon. Isang gabi, habang nag-ensayo ako sa kakahuyan, pinilit kong gamitin ang dasal na itinuro sa akin ni Aling Talia. Inikot ko ang mutya sa palad ko, binigkas ang mga salitang hindi ko sanay, pero walang nangyari. Nakadama lang ako ng init sa dibdib, hindi lakas, kundi galit. Galit na hindi ko alam kung akin o ng ibang naninirahan sa loob ko. Hindi sapat ang dasal kung puso mo'y hindi buo, biglang sabi ni Amihan, ang diwata ng kagubatan, habang bumaba mula sa puno ng balete. May bahagi sa iyo na umaayaw pa rin. Paano ko bibitbitin ang mundong to kung sarili kong puso basag? Sagot ko, nanginginig ang boses. Wala akong ama. Ang ina ko, itinago sa akin ang katotohanan. Ang kaibigan kong si Mio, siya lang ang tanging taong naniwala sa akin, at ngayon, wala na siya. Tumahimik si Amihan. Lumapit siya at tinapik ang balikat ko. Ang sakit, hindi ka kalaban. Isa siyang pintuan. Pwede kang pumasok doon para masaktan o pwede mong gamitin yon para lumakas. Hindi ko alam kung kaya ko, mahinang sagot ko. Alam ko, Anya. Pero darating ang oras, wala kang ibang pagpipilian. Kinabukasan, habang ako'y naglalakad sa palengke para bumili ng pagkain, napansin kong nagkakagulo sa kabilang kalsada. Isang batang babae ang nawawala. Ayon sa nanay nito, bigla raw itong tumakbo papasok sa kakahuyan. Ilang lalaki ang nagbuluntaryong maghanap, pero lahat sila'y natakot nang marinig ang malalalim na ungol mula sa loob ng gubat. Walang naglakas loob pumasok. Ako lang. Bitbit ang mutya, pumasok ako sa kakahuyan.
Sa bawat hakbang, parang may gumagapang sa ilalim ng lupa. Hanggang sa narinig ko ang tinig ng bata, humihikbi. Sinundan ko ito, at sa isang maliit na siwang ng lupa, nakita ko siyang nakatago, nanginginig. Sa likod niya may aninong gumagalaw. Mahaba ang mga daliri nito, may mahahabang ngipin, at ang mga mata ay naglalagablab sa pula. Tumitig ito sa akin, at nang masilayan ang mutya, bigla itong umatras at naglaho sa hangin. Niyakap ko ang bata at inilabas mula sa kakahuyan. Hindi na ako nagsalita. Hindi na rin ako nagpaliwanag sa mga tao. Alam kong hindi pa tapos ang gabing yon. Isa lang yon sa mga panimulang pag-atake. Pagbalik ko sa kubo, bumungad si Aling Talia, may hawak na lumatsunog na aklat. Ito ang mga tala ng nanay mo, Anya. Bago siya namatay, sinimulan niyang isulat ang lahat ng nalaman niya tungkol sa aswang na nagmula sa pamilyang duwal. Ano yon? Tanong ko. Isang angkan ng mga nilalang na isinumpa sa ilalim ng lupa. Isang lahi ng aswang na kayang manipulahin ang panaginip, alaala, at kagustuhan ng tao. Isa sa kanila ang ama mo pero ang tumupad ng kahilingan mo ay ang pinuno nila. Siya ang tinatawag nilang anino ng lumbay, isang nilalang na nabubuhay sa bawat luha, bawat pag-iisa, bawat hiling na puno ng hinagpis. Napatingin ako sa mutya. Parang bigla itong naging mas mabigat. Kaya niya akong akitin dahil mahina ako, mahinang sabi ko. Kaya kanya pinili dahil alam niyang may apoy sa puso mo. At iyon ang ayaw niyang magliyab. Hindi ako sumagot. Pero sa gabing yon, bago ako matulog, hinawakan ko ang mutya ng buong higpit. Hindi pa ako bayani. Hindi pa ako handa. Pero kung may bagay man akong kayang ipaglaban, yon ay ang alaala ni Mio, ang katahimikan ng batang niligtas ko, at ang karapatang malaman kung sino ako, hindi batay sa dugo ko, kundi sa mga pinili kong gawin. At sa panaginip ko, muli siyang dumating. Ang nilalang na nagbigay ng kahilingan. Nakaupo siya sa trono ng mga anino. Nakangiti. Sa likod niya, may mga anyong parang tao pero walang mukha, dumadaloy sa dilim. Handa ka na bang tanggapin ang kapalit? Tanong niya. Umiti ako pabalik. Handa na akong bawiin lahat ng binigay mo. At sa likod ng ngiti ko, may apoy na unti-unting lumiliyab. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong dumadaan, tahimik pero mabigat, puno ng tanong, at may halong takot na hindi ko maipaliwanag. Hindi na ako nagbalik sa dati kong buhay. Wala na akong ibang iniisip kundi ang nalalapit na pagharap sa nilalang na tinatawag nilang anino ng lumbay. Hindi ko pa alam kung kailan, saan, o paano siya muling lilitaw, pero alam kong papalapit na siya. Araw-araw, habang mas lumalalim ang pagsasanay ko kay Aling Talia at sa mga diwata, lalo kong nararamdaman ang pagkabigat ng hangin sa paligid. Ang mga ibon sa kakahuyan, tila ayaw nang umawit. Sa gabi, ang mga alitaptap ay hindi na dumadalaw sa damuhan. At sa buwan, may mga gabi na tila may mukha akong nakikita, nakangiti, malamig, at nanunuya. Isang gabi habang nag-ensayo ako ng orasyon, bigla akong nawalan ng malay. Sa panaginip, bumalik ako sa barong-barong kong tinirhan noon. Doon, nakita ko ang sarili kong bata pa, madungis, umiiyak sa ilalim ng mesa. Sa labas, naririnig ko ang sigaw ng isang babae, ang boses ni nanay. Tumatakbo siya, humihingi ng tulong. At mula sa dilim, may humila sa kanya, isang aninong parang usok pero may katawan. Nakatingin lang ang batang ako, takot na takot, walang magawa. Pagkagising ko, namumugto ang mata ko. Wala na si nanay at ngayon ko lang naalala ang gabing yon. Matagal niya palang tinangkang iligtas ako. Pinrotektahan niya ako hanggang sa huli, kahit pa ang kaaway ay sariling pinagmulan. Mula noon, naging mas mabigat ang bawat hakbang. Kahit gaano ko gustong lumaban, may bahagi pa rin sa akin ang gustong tumakbo. Sa bawat panaginip, sa bawat pagbugso ng hangin, nararamdaman ko ang boses ng anino ng lumbay na bumubulong, hindi mo ako matatalo. Dahil ako ay ikaw rin. Ngunit hindi na ako nag-iisa. Nagbalik si Amihan, ang diwata ng kagubatan, dala ang isa pang tagapagtanggol, isang batang syokoy na si Agit. Tahimik si Agit, bihirang magsalita, pero marunong siyang makaramdam ng galaw sa ilalim ng lupa, lalo na kung may masasamang nilalang na dumadaan. Isa siyang gabay sa mga lugar kung saan hindi kayang pumasok ng liwanag. Marami nang tumawid mula sa kabilang mundo, sabi ni Amihan.
Hindi lang anino ang kalaban mo. Unti-unti nang lumulusot ang kanyang mga alagad, mga nilalang na pinaglihi sa panaghoy, galit, at takot. Nag-ikot kami sa baryo kinabukasan. Sa unang tingin, parang tahimik pa rin ang paligid. Pero kung pakikiramdaman mo ng maigi, mararamdaman mo ang pagbabago. Ang hangin ay parang may laman. Ang mga tao, hindi na ngumiti. Ang mga bata, hindi na lumalabas. May kung anong bigat na hindi matawaran. Isang hapon, habang kami ni Agit ay nasa tabing ilog, may nakita kaming patay na kalabaw, namumutok ang tiyan, pero walang kahit anong sugat. Sa mata nito, may pulang linya na parang apoy. Nang lapitan namin, bigla itong gumalaw, parang may buhay, kahit wala na. Umalis na tayo, bulong ni Agit. Hindi yan kalabaw. Balat lang yan. Dali-dali kaming bumalik sa kubo. Kinausap kami ni Aling Talia at Amihan. Mas malakas na ang presensya niya, sabi ni Amihan. Unti-unti na niyang binabalot ang baryo sa takot. At kapag ganap na ang dilim dito, hindi na kayo makakalaban. Sa loob ng kubo, nagtipon kami sa paligid ng isang bilog na apoy. Doon, inilabas ni Amihan ang isang lumang tangkay ng kahoy, kulay abo, may nakaukit na sinaunang letra. Ito ang sangkap ng alingawngaw, paliwanag niya. Ito lang ang kayang pumutol sa koneksyon ng isang nilalang sa kanyang pinanggalingang mundo. Pero hindi ito gumagana sa basta-basta lang. Kailangang buo ang loob mo, buo ang panata mo. Hawak ko ang tangkay. Mabigat ito, pero hindi dahil sa laki, mabigat sa pakiramdam. Parang bitbit nito ang mga kasaysayang hindi dapat malaman. Habang pinag-aralan ko ang gamit ng sangkap, lalo kong nararamdaman ang paghila sa akin ng dalawang mundo, ang mundong nais kong talikuran, at ang mundong pinipilit kong yakapin. Ngunit kahit gaano kalakas ang loob kong labanan ang dilim, hindi maikakaila ang takot sa loob ko. Paano kung tama ang boses sa isip ko? Paano kung parte ako ng kadilimang yon? At paano kung sa huli wala akong kakayahang baguhin ang kapalaran? Isang madaling araw, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa silangan ng baryo. Tumakbo kami agad, ako, si Agit, at si Amihan. Sa gitna ng palayan, may isang pamilya na halos hindi na makakilos sa takot. Ang tatay, umiiyak habang yakap ang dalawang anak. Sa harap nila, may anyo ng isang matandang lalaki, pero ang katawan niya ay tuyot, at ang balat niya ay parang tela ng bangkay. Nakatayo siya pero hindi gumagalaw. Nang makita niya ako, tumingin siya ng diretsyo sa mata ko. At sa isang iglap, bigla siyang lumusaw sa lupa, parang usok na sinipsip ng dilim. Nilapitan ko ang pamilya. Ligtas sila, pero takot na takot. Wala silang masabi kundi, tinititigan niya kami parang kilala niya kami parang kilala kanya. Pagbalik namin sa kubo, walang nagsalita. Lahat kami, alam ang ibig sabihin noon, isa na namang paalala. Isa na namang patikim. At malapit na siyang muling lumitaw. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, bigla kong naramdaman ang malamig na ihip ng hangin. Hindi tulad ng karaniwang simoy. Ito'y mabigat, parang may dalang panaginip na ayaw mong alalahanin. Muli kong naalala ang pagkabata ko. Kung paano ako palaging nag-iisa, kung paanong sa bawat bahay na tinirhan ko ay tila palaging may humahabol sa akin sa gabi, mga aninong hindi ko maintindihan, mga panaginip na nauwi sa sigaw. Ngayon ko lang naisip, baka matagal na niya akong binabantayan. Baka simula pa noon, iniisip ko lang na ako ang tumawag sa kanya, pero sa totoo lang, matagal na pala niya akong hinihintay. Tumayo ako. Pinunasan ko ang luha ko sa pisngi. Humawak ako sa mutya sa lig ko, at marahan kong sinabi, hindi kita hahayaan. Hindi mo ako kukunin. At kahit anong dilim ang isubo mo sa mundong to, ilalaban ko ang liwanag, kahit ako na lang ang matira. Wala akong narinig na sagot. Pero sa likod ko, sa gitna ng mga dahon, may aninong humakbang palayo. At iniwan itong gumagalaw ang sariling anino ko. Mula nang nakita kong gumalaw ang sarili kong anino, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Parang sa bawat pagdilat ko, may bahagi ng sarili kong pagkatao ang unti-unting binabakbak, pinapalitan ng takot at tanong na ayaw kong sagutin. Nagpaalam ako kina Aling Talia, Amihan, at Agit na gusto kong mag-isa muna. Kailangan kong huminga. Kailangan kong maunawaan kung ano na ba talaga ang nangyayari sa akin.
Bumalik ako sa lumang barong-barong malapit sa ilog, doon kung saan ako unang humiling. Dati, ito'y pugad ng kawalan, pero ngayon, para na itong lugar ng kasaysayan. Bawat sulok may kwento. At bawat kwento may aninong kasabay. Habang nakaupo ako sa dating sulok kung saan ako laging naglalatag ng banig, napansin kong may ukit sa sahig, hindi ito galing sa akin. Isang bilog na simbolo, may mga guhit sa paligid, parang bituin pero baliktad, at sa gitna, may hugis mata. Kilala ko ito. Ito ang parehong marka na nakita ko sa batok ninyo. Napaupo ako. Hinawakan ko ang mutya ko sa leg, pero pakiramdam ko, kahit gaano ko ito pisilin, hindi sapat ang lakas na kaya nitong ibigay para itulak ang bigat sa dibdib ko. Biglang dumating si Agit. Tahimik siya, tulad ng dati, pero baka sa mukha niya ang kaba. Umupo siya sa tabi ko. May nangyari, Anya. Si Amihan nawala. Hindi ko agad naintindihan. Anong ibig mong sabihin? Nagpaalam siyang mag-ikot para hanapin ang mga lugar kung saan malakas ang presensya ng anino pero hindi na siya bumalik. Nagtangka kaming sundan siya ni Aling Talia, pero sa daan pa lang, naputol na ang lahat ng enerhiya ng kagubatan. Napalunok ako. Ibig sabihin nakuha na siya. Hindi namin alam, sagot ni Agit. Pero may iniwang babala sa puno ng balete. Isang papel. At pangalan mo ang nakasulat. Dali-dali kaming bumalik sa kubo ni Aling Talia. Nang makita ko ang papel, para akong nilamig sa gitna ng init. Isang manipis na pergamino, at sa gitna, nakasulat lang ng tinta na parang dugo, hindi mo kayang iligtas ang liwanag kung hindi mo pa kilala ang dilim sa loob mo. Ibabalik ko siya kung handa kang magpakita ng tunay mong anyo. Hindi ko maintindihan. Ano nang ibig sabihin ng tunay kong anyo? Hindi ba't alam ko na kung sino ako? Anak ng tao't aswang. Pinaghalong liwanag at dilim. Pero ano pa ba ang itinatago? Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Aling Talia. Dala niya ang isang lumang kahon. Matagal ko na itong hindi binubuksan, Anya. Isa ito sa mga iniwan ng nanay mo bago siya nawala. At ngayon, pakiramdam ko, panahon na para makita mo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob may isang lumang larawan. Si nanay. Nakangiti. At sa tabi niya may lalaking may malalim na mga mata, halos parang walang emosyon ang mukha. Pero ang mas nakakagulat ay may isang batang kasama sa larawan. At ako yon. Pero may isa pang bata. Kamukha ko rin. Kambal. Napakunot no ako. Hindi ako nagkaroon ng kapatid. Hindi agad sumagot si Aling Talia. Hinawakan niya ang kamay ko. Noong ipinanganak kayo, may 2 sanggol. Ikaw at ang isa pa, si Elian. Ngunit hindi siya nanatili sa piling ng nanay mo. Kinuha siya ng ama mo dinala sa ilalim ng lupa. Sabi ng nanay mo, pinangakuan siyang ilalayo ito sa panganib. Pero pagkalipas ng ilang taon, naputol na ang lahat ng koneksyon. Akala namin patay na siya. Halos mabingi ako sa sarili kong paghinga. At ngayon? Baka siya ang ginagamit ng anino. O baka siya mismo ang anino. Hindi ako makapaniwala. Paano kung totoo nga? Paano kung ang nilalang na pinakakalaban ko ay kapatid kong hindi ko kilala? Isang bahagi ko ay gustong tanggihan ang lahat. Pero may bahagi ring tila matagal nang naghihintay sa sagot na ito. Habang nasa loob ako ng kubo, bigla na lang tumakbo si Agit papasok. May apoy sa palayan. Tumakbo kami palabas. Sa malayo, nakita naming naglalagablab ang mga tanim, pero hindi normal ang apoy. Kulay asul ito, at sa bawat pagliyab may sumisigaw. Hindi lang basta apoy, parang kaluluwang sinusunog. Sumugod si Agit. Sinubukan niyang gamitin ang tubig mula sa ilog para patayin ang apoy, pero walang epekto. Ang apoy ay hindi galing sa mundong ito. Nasa gitna ng apoy ang isang lalaking nakatayo. Maitim ang kanyang suot at ang kanyang mukha ay may takip. Ngunit sa katawan niya may marka. Ang simbolo. Katulad ng nasa sahig ng barong-barong ko. Katulad ng nasa batok ninyo. Tumingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Pero sa isip ko, narinig ko siya. Kilala mo na ba ako, kapatid? Doon, nagdilim ang lahat.
Para akong nalunod sa hangin. At nang dumilat ako, wala na ang apoy, wala na ang lalaki, pero may isa na namang iniwan. Isang bangkay ng alagang aso ni Aling Talia, nakabitin sa punong mangga. Sa leeg nito nakasabit ang mutya na dapat ay nasa akin. Napahawak ako sa leeg ko, wala na ang mutya. Muling bumalik si Aling Talia at agit sa tabi ko. Pare-pareho kaming tahimik. Lahat kami naguguluhan, pero alam namin hindi na ito simpleng laban lang ng liwanag at dilim. Isa na itong laban ng dugo ng pamilya at ng katotohanan. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng kubo, bigla kong narinig ang pagbulong ng isang tinig mula sa bintana. Hindi mo kailangan labanan ang dilim kung kaya mong yakapin ito. Tumingin ako sa sarili kong anino. At doon ko unang nakita ang totoo. Ang anino ko hindi na sumusunod sa bawat galaw ko. Nagsimula na siyang mabuhay ng sarili niya. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon, kahit walang bagyo, kahit walang ulan. Tahimik ang paligid, pero may bigat sa hangin na parang may naghihintay, hindi lang basta laban, kundi isang huling pagharap. Hindi ko alam kung anong klaseng tapang ang meron ako, pero alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Kailangan kong tapusin ito. Hawak ko ang sangkap ng alingawngaw sa kanang kamay, ang tangkay na kayang pumutol ng koneksyon ng isang nilalang sa kanyang pinagmulan. Sa kaliwa ko, suot ko na ulit ang mutya. Nakuha namin itong muli mula sa katawan ng alagang hayop ni Aling Talia, na isa ring sakripisyo ng nilalang. Kasama ko si Agit at si Aling Talia, pero bago kami tuluyang lumakad papasok sa gitna ng gubat kung saan namin nararamdamang naroon ang anino ng lumbay, tumigil ako sandali. Kung hindi na ako makabalik, panimula ko, pero pinutol agad ako ni Aling Talia. Hindi mo kailangang sabihin yan. Pero tandaan mo, hindi mo ito dinadala mag-isa. Kahit na ikaw ang pipili ng wakas, kami ang huhubog ng simula. Tumango ako. Hindi na ako nagsalita. Sa loob-loob ko, alam kong ako lang ang may kakayahang harapin siya. Kung totoo ngang si Elian ang anino, kung siya nga ang kapatid kong kinuha noon pa, kailangan naming magkausap. Kailangan kong malaman kung may natitira pang liwanag sa loob niya. Nang makarating kami sa gitna ng gubat, naroon na siya. Hindi siya nakatago. Hindi siya nagkubli sa anino. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na bilog na tinuyuan ng halaman, parang lahat ng buhay ay lumisan sa paligid niya. Ang mga puno, tuyot. Ang lupa, basag. At sa langit, halos wala nang bituin. Dumating ka, sabi niya. Ang boses niya ay pamilyar, parang akin, pero mas malamig. Parang walang emosyon, ngunit puno ng bigat. Hindi ako dumating para lumuhod, sagot ko. Lumapit siya ng dahan-dahan, hanggang sa makita ko ng malinaw ang mukha niya. Kamukha ko nga. Hindi na ako nag-alinlangan. Kambal ko siya. Kaanyo. Pero hindi kami magkapareho. Sa kanyang mga mata, may paghating hindi ko maabot, isang uri ng sakit na tila naging kasangkapan ng galit. Hindi ko ito pinili, anya. Kinuha nila ako. Binalot sa kasinungalingan. Ginawang instrumento. Hindi ko na nga alam kung ako pa si Elian. Pero alam ko kung sino ako ngayon. Ako ang bunga ng bawat itinapon mong hiling. Ako ang boses ng lahat ng iniwang walang sagot. Hindi kita iniwan, sagot ko. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ka ba talaga? Tumawa siya, pero may luha sa kanyang mata. Noong humiling ka ng bagong buhay, ng kayamanan, ng pagtaka sa sakit, binuksan mo ang pinto. Ako ang naunang kinuha, pero ikaw ang huling nagbukas. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang boses. Hindi siya ganap na galit, sugat siya na hindi kailanman naghilom. Kung gusto mong wakasan ito, dagdag niya, isa lang ang paraan. Sumama ka sa akin. Muling maging buo. Sa liwanag man o sa dilim. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko'y huminto ang oras. Tumingin ako sa paligid, kay Aling Talia, kay Agit. Pare-pareho silang nakamasid, handang tumulong, pero alam nilang ako lang ang makakapili. Hindi ako pupunta sa dilim, Elian. Pero hindi rin kita lalabanan para patayin ka. Hindi yan ang gusto ko. Wala ka nang magagawa, Anya. Simula nang isilang tayo, itinakda na ang kapalaran. Ikaw ang ilaw. Ako ang anino. At kung hindi mo ako tatanggapin, isa sa atin ang mawawala.
At sa isang iglap, tumindig ang paligid. Umihip ang hangin na may dalang mga kaluluwang umiiyak. Lumikha siya ng isang aninong dambuhala, may pakpak, may kuko, at ang mga matay pulang-pula. Lumapit siya sa akin na parang ipo-ipong may buhay. Hinawakan ko ang sangkap ng alingawngaw, at sa isang pagbigkas ng orasyon, sinugod ko siya. Nang magsalubong ang aming mga sandata, ang kanya'y gawa sa anino, akin ay may liwanag, nagsimula ang tunay na labanan. Bawat hampas niya, may alaala akong naririnig, sigaw ng nanay ko, tawa ni Mio, iyak ng batang iniligtas ko. Bawat galaw ko, nararamdaman kong hindi lang lakas ang kailangan kundi puso. Nang minsang tinamaan ako sa tagiliran, lumuhod ako. Akala ko'y tapos na. Pero mula sa di kalayuan, sigaw ni Aling Talia ang gumising sa akin. Ang kapangyarihan mo ay hindi galing sa mutya. Galing yan sa pagpili mong mahalin kahit nasasaktan ka. Tumayo ako. Humawak ako muli sa mutya, pero hindi para gamitin ito, kundi para alalahanin. Lahat ng nawala. Lahat ng minahal. Lahat ng pinangarap. Kung ako nga ang ilaw, sigaw ko, hindi ako lalaban para lang pumatay. Lalaban ako para alalahanin ka. At sa huling hampas ng sangkap, tinamaan ko ang puso ng anino, hindi para sirain, kundi para buksan. Sa pagputok ng liwanag, bumagsak si Elian sa lupa. Wala na ang aninong bumabalot sa kanya. Siya'y isa na lang lalaking pagod, sugatan, at umiiyak. Lumapit ako. Lumuhod. Hinawakan ko ang kamay niya. Patawad, bulong ko. Hindi ko alam na may kulang sa akin. Tumingin siya sa akin, at sa huling sandali ng kanyang buhay, ngumiti siya. Ngayon buo na tayo. Nang pumikit siya, huminto ang hangin. Nawala ang bigat sa paligid. Parang ang buong kagubatan ay muling huminga. Ngunit bago siya tuluyang mawala, may iniabot siya sa akin, isang maliit na itim na bato, kasing liit ng kuko, pero may bahid ng pulang liwanag. Ang alaala ko. Dalhin mo sa liwanag. Mula noon, hindi na kami binalikan ng anino. Bumalik ang kulay sa kagubatan. Si Amihan ay natagpuan sa gilid ng isang lawa, mahina pero buhay. Si Agit ay bumalik sa dagat. Si Aling Talia ay tahimik na bumalik sa kanyang pagkukulam, pero may ngiti sa kanyang mga mata. Ako? Bumalik ako sa baryo. Nagsimula ulit. Hindi na ako humiling pa. Sa halip, natuto akong makinig. Sa sarili. Sa iba. At sa mga aninong minsang akala ko'y kalaban, pero parte rin pala ng kung sino ako. Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga, may batang lumapit. Kuya Nardo, anya, totoo po ba yung kwento tungkol sa kambal na anak ng liwanag at dilim? Tumingin ako sa kanya, mumiti. Totoo. Pero mas totoo na kahit anong dilim ang pinanggalingan mo, kaya mo pa ring pumili ng liwanag. At sa di kalayuan, sa ilalim ng buwan, may aninong sumulyap, hindi na galit, hindi na sakim kundi tahimik at malaya. Pagkatapos ng laban sa gitna ng kagubatan, matapos ang pagpanaw ni Elian, ang kapatid kong hindi ko nakilala sa tamang panahon, para bang nanumbalik ang tunay na anyo ng mundo. Unti-unti, gumaling ang lupa. Bumalik ang sigla ng hangin. Sa araw na sumunod, sumikat ang araw na tila mas mainit, mas malinaw. Pero sa kabila ng liwanag na yon, ramdam ko pa rin ang bigat sa puso ko. Hindi ko alam kung panalo nga ba talaga ako. Nawala ang anino ng lumbay, naligtas ang baryo, at nabawi ang kapayapaan. Pero may kapalit. Si Elian, ang kapatid kong sanay nakasama ko sa paglaki, sa tawanan, sa simpleng buhay, ay naging sakripisyo sa digmaang hindi niya naman pinili. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko siya malimutan. Lalo na tuwing sumasapit ang dapit hapon, kapag nagsisimula ng humaba ang anino ko sa lupa. Parang andyan pa rin siya. Tahimik. Nanonood. Nagpapaalala. Hindi na bumalik ang mga masasamang nilalang. Parang napatigil ang daan sa pagitan ng mga mundo. Si Amihan ay muling nagbalik sa kagubatan, taglay ang mas malalim na pananahimik. Si Agit, matapos magpaalam, bumalik sa dagat. Naiyak ako nang huli ko siyang makita, hindi siya sanay sa yakapan, pero niyakap niya ako noon. Bantayan mo ang tubig, sabi ko. At tumango lang siya. Bantayan mo ang sarili mo.
Si Aling Talia, bagamat mas tumanda pa sa bigat ng naranasan namin, ay nanatiling gabay ng mga taong naghahanap ng lunas at kaliwanagan. Isa siyang haligi ng tahimik na katotohanan, laging naroon, pero hindi kailanman humihingi ng pagkilala. Ako naman, piniling manatili sa baryo. Hindi dahil wala na akong ibang pupuntahan, kundi dahil dito ako nagsimula, dito ko nahanap ang mga sagot, at dito ko rin gustong patuloy na hanapin ang mga bago. Nagtayo ako ng maliit na silid-aklatan. Sa gilid ng simbahan kung saan nakalibing si Mio, gumawa ako ng pahinahan para sa mga batang gustong matuto, gustong makinig sa kwento, gustong mangarap. Sa bawat sulok ng lugar na yon, may alaala ni Mio, ang kaibigang hindi ko kailanman malilimutan. Siya ang una't huling naniwala sa akin, kahit nung panahong ako mismo ay hindi sigurado sa sarili ko. Isang araw, may lumapit sa akin na matandang babae. Hindi ko siya kilala, pero may bitbit siyang maliit na kahon. Galing ito sa nanay mo, Anya. Matagal ko nang tinago. Pero ngayong alam ko na kung sino ka, sa'yo ito nararapat. Binuksan ko ang kahon pag-uwi ko. Sa loob, may isang sulat na luma na ang papel, pero malinaw pa rin ang sulat kamay. Kay nanay. Mahal kong Nardo, kapag nabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nagawang sabihin sa'yo ng harapan ng lahat. Hindi kita iniwan dahil sa kahinaan. Iniwan kita dahil alam kong darating ang panahong kakailanganin mong piliin ang sarili mong landas na hindi nakatali sa akin. Alam kong may dugo sa'yo na hindi mo hiniling. Pero hindi mo kailangang ikahiya yon. Kung may bahagi ka manggaling sa dilim, mas malaki ang bahagi mo na pinili mong maging liwanag. Kung makilala mo man ang iyong kapatid, yakapin mo siya. Siya ang bahagi ng puso kong kailanman ay hindi ko nakalimutang mahalin. Maging matatag ka. Maging mabuti. At sa lahat ng pagkakataon, piliin mo ang pag-ibig. Napahagulgol ako sa pagbasa ng liham. Parang muling nabuhay si nanay sa mga salita niya. Sa bawat letra, ramdam ko ang pagpipigil niyang hindi maglambing, hindi umiyak, hindi tumakbo pabalik para yakapin ako. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang pagmamahal. Isang pagmamahal na tahimik pero malalim. Parang ugat ng punong hindi mo nakikita pero alam mong nandoon, laging nakahawak sa lupa. Lumipas ang mga buwan. Tahimik ang baryo. May mga batang pinapanganak. May mga lumilipat. Buhay ang umuusbong. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa tabing ilog, nadaanan ko ang puno ng mangga kung saan ako madalas magnilay noon. Sa ilalim nito, may batang babae, nakaupo, umiiyak. Nilapitan ko siya. Anong nangyari? Tanong ko. May humiling po ako na sana buhay pa ang tatay ko, sabi niya, humihikbi. Sabi nila, huwag daw basta humihiling, lumuhod ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang hiling, sabi ko, ay hindi masama. Ang tunay na mahalaga ay kung anong puso ang meron ka habang humihiling. At kung handa kang tanggapin kung anong ibabalik ng mundo sa'yo, kahit hindi ito eksaktong gusto mo. Tahimik siyang tumango. Bago ako tuluyang umalis, binigay ko sa kanya ang maliit na mutya na lagi kong suot, ang parehong mutya na minsang naging tulay ng dilim, at sa huli, naging alaala ng liwanag. Sa'yo na to, sabi ko. Paalala lang na kahit minsan tayo'y nagkamali, pwede pa rin tayong pumili ng tama. Muling umihip ang hangin. At sa saglit na yon, muli kong naramdaman si Elian. Hindi na bilang kaaway. Hindi na bilang anino. Kundi bilang kapatid. Hindi lahat ng kwento may masayang wakas. Pero ang mahalaga, may wakas na may kabuluhan. May aral. May pagmumuni-muni. At minsan, sapat na yon para maging simula ng bagong paglalakbay. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang kahilingan ang bumabago sa mundo. Kundi ang taong natutong tumanggap, magmahal at pumili kahit nasasaktan. At minsan, ang tunay na liwanag ay hindi lang galing sa araw kundi sa mga aninong natutong yumakap sa kanilang sariling hiwaga.